Nasagip sa umunoy pambubugaw ang isang Pilipinang dating beauty queen at 5 Russian. Nangyari yan sa isang 5-star hotel sa Makati City. Nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video ng NBI International Operations Division, kita ang 3 Russian habang paakyat sa isang 5-star hotel residence unit sa Makati Miyerkules ng gabi. Nang tanggapin na ng target ang marked money, dinakip na siya ng mga ahente. Meron pong pumasok na report sa atin, intel report. Meron po siyang mga tinatawag natin na mga dala-dala ng mga kababaihan. At itong mga kababaihan na to ay iniaalok niya for sexual favors kapalit ng malaking halaga. Sinecure naman ng mga NBI agents at city social workers ng Makati ang 5 biktimang Russian at isang Pilipina. Pilipina na medyo kilala sa beauty industry dahil isa siyang dating beauty queen. Kasama po sa protocol na gagawin natin ay makipag-ugnayan sa Russian Embassy. Ayon sa mga dayuhan, sila yung mga modelo na nakabase sa ibang bansa. Pero base sa investigasyon ng NBI, sila raw ay mga turista ang pupunta rito pero merong hourly, overnight at out-of-town rate kung sila ay ibubuking. Itin-over na sa Makati City social workers ang mga babaeng Russians. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang inarestong 42 anyos na suspect. This will be qualified human trafficking kasi more than 5 kababaihan itong kanyang ginibiktima for human trafficking. So ito ang ipapile natin na kaso rito. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bahagya pong nagkatensyon pagkatapos ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kanina. Oo, bakit? Ba't mo ako? Sir, tinutulak. Huwag niyo ako tinutulak. Hindi, sir. Nasaktan mo eh. Hindi, sir. Nakita ko eh. Sir, bawal po, bawal, sir. Pasensya na, sir. Pasensya na. Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. Sinubukang lumapit ni dating Congressman Mike Defensor sa media pero pinigilan siya ng mga taga Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mabilis ding humupa ang tensyon at dumiretso sa elevator ang dating congressman. Bago ang tagpong yan, galing si Defensor sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kung saan itinakda sa September 3 ang pagdinig sa bill petition o mosyong makapagpiyansa sila ni na Senador Rodante Marcoleta at 2 iba pang akusado sa kasong plunder. Susundan ito ng pagdinig sa September 7. Nag-ugat ang mga kasong plunder laban sa kanila sa umunoy hindi dineklarang campaign donations noong 2025. Mga kapuso, pinaghahanap pa rin ang isa sa 4 na binatilyong nawala matapos tangayin ng rumaragasang Marilao River. Ang 3 iba pa, ipinagluluksa na sa burol ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakatutok live, si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, nakaburol na nga ang ilan sa mga binatilyong tinangay ng malakas na agos nitong Lunes habang patuloy namang pinaghahanap ang isa pang nawawala. Naghihinagpis sa mga kaklase ng 13 anyos na si Ryzen Carl de los Reyes sa kanilang lugar sa Bagong Silang, North Caloocan. Nakiramay sila sa burol ng kaibigan kung tawagin nila ay RK. Lagi po kami nagtatawanan ni RK. Nagbibigayan na po ng pagkain at siya sa buong classroom. Kasi po, siya lang po yung pinaka-joker na classmate natin. Tapos siya po yung pinakamalapit kong kaibigan na lalaki. Tapos magugulat na lang po ako. Nalaman ko, wala na po siya. Isa si Ryzen Carl sa 3 batang namatay matapos tumalon sa ilog sa kabila ng malakas na alon. Hindi pa nakikita ang pang-4 nilang kasamahan. Patuloy ang sinasagawang tribal operation ng Caloocan City Disaster Risk Reduction Management. Hindi kami masyadong makapenetrate pagdating sa river kasi yung lakas ng current medyo delikado lalo na sa aming mga tao kung susugurin namin ito agad-agad. Iniisip din namin yung kapakanan ng mga responder. Di naman maawat sa pag-iyak ang ina ni Ryzen Carl habang tanga ng litrato ng anak. Napakabait mo, anak.
Lipad ng mataas, anak, lipad. Parang kailan lang ang sigla-sigla daw ng kanyang anak. Puno ng mga pangarap, di lang para sa sarili, kundi pati sa kanilang pamilya. Mag-aaral akong mabuti, ma. Bibigyan kita ng magandang buhay. Magandang bahay. Bakit hindi mo yung pinagpapalala? Palagi yung sinasabi sa'yo na bakit di mo naman tinapad? Ini-expect ko po yun. Hindi ko nakasahan ganito. Sa may barangay Santo Cristo naman sa San Jose del Monte, Bulacan, nakaburol na rin ang abo ng 17 anyos na si John Norbert Nipay. Mga kaibigan din niya ang nagtulong-tulong sa pag-set up ng kanyang lamay. Ang kanyang ina, di pa rin matanggap ang nangyari. Sana masaya na siya sa kung saan man siya ngayon. Kasi nakita na yung katawan niya. Pipilitan namin magpakaano ng mga kapatid, magpakatatay. Ang masaklap pa raw, imbis na pakikiramay, kung ano-ano pang masasakit na comments ang nababasa nila online. Ang sa akin lang sana matigil na yung mga bad comment kasi sa mga bad comment na nababasa ko, nasasaktan po ko parang nadadamay po yung anak ko. May nababasa ko na deserve daw nila yun. Siyempre masakit sa akin yun, sasabihin nila na deserve ng anak ko yun Ang isa pang na-recover kahapon na taga San Jose del Monte na si Ron Jean Justin Alseco, nakatakda ring isa ilalim sa cremation. Samantala, Emil, nananawagan naman ang mga taga Caloocan City Disaster Risk Reduction Management Division sa publiko na may makakakita sa isa pang pinaghahanap na agad ipagbigay sa kanilang tanggapan sa kanilang hotline 888-25664. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Mga kapuso, pinaghahanap pa rin ang isa sa 4 na binatilyong nawala matapos tangayin ng rumaragasang Marilao River. Ang 3 iba pa, ipinagluluksa na sa burol ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakatutok live, si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, nakaburol na nga ang ilan sa mga binatilyong tinangay ng malakas na agos nitong Lunes habang patuloy namang pinaghahanap ang isa pang nawawala. Naghihinagpis sa mga kaklase ng 13 anyos na si Ryzen Carl de los Reyes sa kanilang lugar sa Bagong Silang, North Caloocan. Nakiramay sila sa burol ng kaibigan kung tawagin nila ay RK. Lagi po kami nagtatawanan ni RK. Nagbibigayan na po ng pagkain. At siya sa buong classroom. Kasi po, siya lang po yung pinaka-joker na classmate natin. Tapos siya po yung pinakamalapit kong kaibigan na lalaki. Tapos magugulat na lang po ako. Nalaman ko, wala na po siya. Isa si Ryzen Carl sa 3 batang namatay matapos tumalon sa ilog sa kabila ng malakas na alon. Hindi pa nakikita ang pang-4 nilang kasamahan. Patuloy ang sinasagawang rescue and retrieval operation ng Caloocan City Disaster Risk Reduction Management. Hindi kami masyadong makapenetrate pagdating sa river kasi yung lakas ng current medyo delikado lalo na sa aming mga tao kung susugurin namin ito agad-agad. Iniisip din namin yung kapakanan ng mga responder. Di naman maawat sa pag-iyak ang ina ni Ryzen Carl habang tanga ng litrato ng anak. Napakabait mo, anak. Lipad ng mataas, anak, lipad. Parang kailan lang ang sigla-sigla daw ng kanyang anak. Puno ng mga pangarap, di lang para sa sarili, kundi pati sa kanilang pamilya. Mag-aaral akong mabuti, ma. Bibigyan kita ng magandang buhay. Magandang bahay. Bakit hindi mo yung pinagpapalala? Palagi yung sinasabi sa'yo na bakit di mo naman tinapad? Ini-expect ko po yun. Hindi ko nakasahan ganito. Sa may barangay Santo Cristo naman sa San Jose del Monte, Bulacan, nakaburol na rin ang abo ng 17 anyos na si John Norbert Nipay. Mga kaibigan din niya
ang nagtulong-tulong sa pag-set up ng kanyang lamay. Ang kanyang ina, di pa rin matanggap ang nangyari. Sana masaya na siya sa kung saan man siya ngayon. Kasi nakita na yung katawan niya. Pipilitan namin magpakaano ng mga kapatid, magpakatatay. Ang masaklap pa raw, imbis na pakikiramay, kung ano-ano pang masasakit na comments ang nababasa nila online. Ang sa akin lang sana matigil na yung mga bad comment kasi sa mga bad comment na nababasa ko, nasasaktan po ko eh. Parang nadadamay po yung anak ko. May nababasa ko na deserve daw nila yun. Siyempre masakit sa akin yun. Sasabihin nila na deserve ng anak ko yun eh. Ang isa pang na-recover kahapon na taga San Jose del Monte na si Ron Jean Justin Alseco, nakatakda ring isa ilalim sa cremation. Samantala, Emil, nananawagan naman ang mga taga Caloocan City Disaster Risk Reduction Management Division sa publiko na may makakita sa isa pang pinaghahanap na agad ipagbigay sa kanilang tanggapan sa kanilang hotline 888-25664. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Laluwing mabuti ang lakad ngayong weekend dahil nako, posible pa rin ang masamang panahon. Maki-update po tayo kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Oo, posible pa ring maranasan ang mga pag-ulan dala ng habagat hanggang sa mga susunod na araw sa ilang bahagi ng ating bansa. Apektado pa rin ng southwest monsoon o habagat ang malaking bahagi po ng Pilipinas, kabilang dyan itong Luzon at ganun din ang Visayas, lalong-lalo na ang western portions nito. Pero teka muna, ano ba yung habagat at bakit yan nagpapaulan? Yung habagat po ay hangin na mainit at maraming moisture at ito po ay very favorable sa pagkakabuo ng mga kaulapan. At yung mga ulap na dala po ng habagat nagdadala rin ng mga pag-ulan dito sa atin. Bukod dyan, meron pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Dito po yan sa may gilid na bahagi ng Philippine Area of Responsibility o sa labas po yan. Huling namataan ng nasabing low pressure area, mahigit 2,000 kilometro ang layo mula po sa silangan ng extreme northern Luzon. Bumaba naman ang tsansa nitong maging bagyo at hindi rin po niyan tutumbukin itong ating bansa. Yun nga lang, ayon po sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy pa rin po ang habagat sa weekend hanggang sa susunod na linggo. Pwedeng pabugso-bugso o may mga break pa rin naman yung mga pag-ulan pero posibleng bumuhos ulit pagkatapos po ng ilang oras. Pwede ring bahagya pong mabawasan yung mga lugar na makakaranas ng matinding buhos ng ulan maliban lang kung meron pong mabuo na bagong sama ng panahon o bagyo na kaya pong humatak ulit o magpalakas dito sa habagat. At yan po yung patuloy nating tututukan sa mga susunod na araw. At ito naman, base po sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may tsansa ng ulan dito yan sa Ilocos Provinces, pati po sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin sa Mindoro Provinces. Sa hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan at halos buong Luzon na po ang makakaranas niyan. May nakikita tayong mga malalakas sa buhos sa posible pong magpabaha o magdulot pa rin ng landslide, lalong-lalo na dito sa Ilocos Region. May mga kalat-kalat na ulan din dito po yan sa may Calabarzon, pati na rin po dito sa iba pang bahagi ng Mimaropa at ganoon din sa Bicol Region. Linggo ng umaga, nasa western portions pa rin po yung mga pag-ulan. Dito po ulit yan concentrated mula po sa Ilocos pababa po dito sa Mindoro. Pero pagsapit ng hapon, meron na rin po dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, Central Luzon, Quezon at pati na rin sa iba pang lugar dito sa Mimaropa. Sa Metro Manila, meron pa rin po tsansa ng ulan bukas lalo na po sa hapon at pati na rin sa gabi. Pagdating po ng linggo, bago po magtanghali, posible po yung mga pag-ulan. Sa ilang lungsod lang po yan, so kalat-kalat at bandang hapon, mas tataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya kung meron po kayong lakad, make sure may dalang payong o kapote. Sa Visayas naman, may tsansa rin po ng ulan bukas ng hapon. Dito yan sa Panay Island, Negros Island Region, Samar and Leyte Provinces at pati na rin sa bahagi po ng Central Visayas. Ganun din dito sa Caraga Region sa Mindanao. May tsansa rin ng kalat-kalat na ulan na sa linggo. Dito po yan sa Visayas, mas marami na po yan, pero panandalian lang. Habang dito naman sa Mindanao, may nakikita po tayo ng mga kalat-kalat na ulan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin dito pa rin po sa Caraga. Pero posibleng dahil po yan sa localized thunderstorms.
Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Aside from fulfilling her role as Mrs. Ko, mas naging purposeful at willful daw si Bea Alonzo. Busy man, iniingatan niya ang sarili para healthy sa pagpapalaki ng future kids. Makichika kay Nelson Canlas. Marami ang kinilig sa mga kwento ni Bea Alonzo sa 24 oras kagabi at marami pa siyang na-share sa kanyang paglabas sa publiko after ng secret wedding nila ni businessman Vincent Ko. Sa media conference hosted by Sparkle artist Janina Chan, naikwento ni Bea na marami ang nagbago sa sarili niya. Ngayong nagbago ang kanyang civil status, Mrs. Bea Alonzo Ko has become more purposeful at willful sa kanyang mga desisyon. Right now, I have to say, I have become more intentional and more conscious about longevity. Kung dati-rati raw, So, kung before, I would resort to like the quick fixes or the latest beauty trend or fitness trend. Right now, I invest more in my future self. pero siyempre, And that's not to say ayoko maging maganda. Dapat talaga maganda, maintain pa rin, di ba? Of course, I still want to look good. But ultimately, my priority now is to, have the energy to enjoy every chapter of my life. she also shared with us a possibility in the near future. Because as you said, I just got married. And naturally, of course, we are planning, sana hindi ito yung mag-headline. But of course, we're going to have to try to have kids in the future and, build a family. And when that day comes, of course, I'd love to be able to have the energy to run around with my kids, and to play with them and not just watch from the sidelines. Bakas kay Bea, hindi lang ang saya, kundi pati na ang pagiging optimistic sa pagharap sa kinabukasan. My headline would be, just getting started. No, kasi, di ba, you've seen me in many different chapters of my life. I've lived many lives and you've seen it all. But somehow I feel like I'm only getting started. I'm so excited for what's to come, both personally and professionally. And I know that there is so much to life I still need to experience. So yeah, I'm just getting started. It's safe to say, there's no stopping Bea, lalo na sa kanyang mga plano para sa kanyang career. Right now, siguro, syempre was personal heaven. And I still have other opportunities that I'm really open to, doing. And meron kaming niluluto, sana matuloy. But right now, I'm really just happy to be where I am. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Dahil sa bagyo at habagat, 5 flood control projects sa Zambales ang nawasak ng nagdaang bagyo at habagat. Kabilang diyan ang San Juan Dike sa Botolan at 2 slope protection sa Kapanggan at San Narciso. May mga pisala rin sa mga flood control structures sa San Marcelino at San Felipe. Dahil sa pagkasira, bumaha sa ilang barangay at may mga inilikas. 200 pamilya pa ang nasa mga evacuation center. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hinihintay pa nila ang official report ng DPWH sa halaga ng pisala at lawak ng mga apektadong infrastruktura. Pagdating sa pagtulong, walang maliit o malaki, basta't bukal sa puso ang pagmamalasakit. Yan ang aking nasaksihan tuwing ako'y nagdiriwang ng kaarawan sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Dito lamang August 8, nakalikom tayo ng 1,462 blood bags. Kaya, taos-puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa para maging matagumpay ang proyektong ito. Sa loob ng 15 taon, nagdodonate ng dugo si Raymart. Hindi lang ito simpleng pagtulong, kundi simbolo rin ng kanyang pasasalamat sa Diyos. Para ipakita ko rin yung kakayanan ko na makatulong, hindi man sa financial na bagay, hindi man sa material na bagay, kundi kung anong meron po ako. Sa tuwing sasapit ang aking kaarawan, masaya akong masaksihan ang malasakit sa isa't isa ng bawat bayaning kapuso.
Sa loob ng 3 dekada, marami tayong nakilalang bayaning kapuso na patuloy na sumusuporta sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project kasama ang Philippine Red Cross sa Ever Commonwealth. It's a community mall. So, karamihan ng ating mga walk-in customers dito is na-encourage silang mag-donate. Kabilang dyan, si Conrado, na 40 beses nang nakapag-donate ng dugo. Ngayon, 62 taon gulang na siya at patuloy pa rin ang panatang makapagdugtong buhay ng iba. Lumapit ako sa Red Cross, mabilis naman ako nakahingi. Kaya simula noon, pinangako ko na magdo-donate ako sa Red Cross hanggat kaya ko, hanggat buhay ako. Bilang pasasalamat, binigyan parangal natin ang blood galloners gaya ni Raymart at Conrado. Nakisaya rin ang ilang performers. Nagbigay suporta rin sa ating blood donation drive ang Universal Guardians Brotherhood. This is the first time we join ng ganito. Gusto namin talaga makatulong. Abutin lang nandiyan yung GMA, yung serbisyong totoo lamang. Nagbigay rin tayo ng pagkain, freebies at biscuits. We wanted them to enjoy our Coca-Cola biscuit, and we wanted to thank you, Jamie Kapuso Foundation, for giving us the opportunity to serve our Filipino people. Maraming salamat sa inyong suporta. Dahil po sa inyo, mas maraming buhay pa ang ating madudugtungan. I encourage everyone to support yung Kapuso Foundation projects. It is the best way you could encourage your health. Tita Mel, happy birthday po! Nagsimula na po ang pangangalap ng Philippine Truth Commission ng mga kwento tungkol sa kung paano nasawi ang ilan sa Duterte drug war. Pag-iisahin ang mga yan sa report na ipapasa sa gobyerno. At nakatutok si Ian Cruz. Naunang nagsindi ng kandila si Luz Biminda Siapo, ina ni Raymart Siapo, ang 18 anyos sa PWD na napatay umano sa war on drugs noong 2017 sa Navotas. Si Nanay Luz ang nagsindi ng kandila ni dating ICC Judge Raul Pangalangan patungo sa mga miyembro ng Truth Commission at mga kaanak na biktima ng extrajudicial killings o EJK. Simboloan nila ito na sa isang liwanag, nabubuo ang liwanag ng marami, kasabay na rin ang pag-alala sa mga biktima ng EJK habang pinakikinggan ang katotohanan. Sa sinag ng araw ng buhay, maalinag ang pag-asa sa daloy ng dagat. Ginawa yan sa unang sesyon ng civil group na Truth Commission, isang independyente at civic commission para bigyan ng pagkakataon ng mga biktima ng giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte na mailahad ang kanilang katotohanan. Unang nagsalita si Nanay Luz na nagtatrabaho sa Kuwait nang masawi ang anak noong March 2017. Nakausap pa raw niya ang anak nang ipabarangay umano siya ng kapitbahay dahil sa nawawalang manok at gamit. Pagkalipas ng isang araw, nasawi na si Raymart. Nahirapan pa raw siyang makiusap sa kanyang amo para makauwi. Pinalikan ko po yung paa niya. Kilala niya yung paa niya eh. Tapos sabi niya, yala Ruhi, pag sinasabing Ruhi, umalis ka na. Ayoko talagang tigilan yung pag-iyak ko kasi hindi ko tanggap na patay na yung panganay. Hanggang sa pag nagtatrabaho po ako, kahit nakawakawa ko po yung mga pangkaskas. Nang makauwi, una siyang nagtungo sa barangay at police station para malaman kung bakit napatay ang anak na may kapansanan sa paa. Nalagay sa drug watch list si Raymart. Sinamahan nila na nagtitinda ng marijuana si Raymart. Tapos ang nakita na doon, shabu at saka yung baril na. Hinabol nila, bumaba pa yung bata, tapos nung namatay na, may baril na yung bata. Sa pagsusuri ng grupo ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa mga buto ni Raymart, nasawi siya dahil sa tama ng bala sa ulo. Ayon sa Truth Commission, pag-iisahin nila sa report ang lahat ng makakalap sa kanilang mga sesyon at ipapasa sa mga ahensya ng gobyerno. We will observe how they will deal with it. Alam nilang dapat nilang gawin. If this is a government that cares about, people who are victims of injustice. Yung matatanggap ng mga ebidensya, kung kailangan po nila sa ICC investigations ay ipapaabot din namin sa kanila.
Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.